Para po sa ating scripture reading sa umagang ito ay buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat ng unang Timoteo, kabanatang 1, talatang 12 hanggang 17. 1 Timothy chapter 1 verses 12 to 17. Ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Nagpapasalamat ako sa Kanya na nagpapalakas sa akin, kay Kristo Jesus na Panginoon natin, sapagkat ako'y tinuring niyang tapat na ako'y inilagay sa paglilingkod sa Kanya. Kahit na nung una, ako'y isang lapastangan, manguusig at mga alipusta. Gayon may kinahabagan ako, sapagkat sa kamangmangan ay ginawa ko yon sa kawalan ng pananampalataya. At labis na sumagana sa akin ang biyaya ng ating Panginoon na may pananampalataya at pag-ibig na kay Kristo Jesus. Tapat ang salita at nararapat tanggapin ng lubos na si Kristo Jesus ay pumarito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan, na ako ang pangunahin sa mga ito. Ngunit dahil dito nakatanggap ako ng habag upang sa akin na pangunahin ay maipahayag ni Hesukristo ang kanyang sakdal na pagtitiis bilang halimbawa sa mga sasampalataya sa Kanya tungo sa buhay na walang hanggan. Sa haring walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita, tanging Diyos, ang karangalan at kalwalhatian magpakailanman. Amen. Tayo po ay manalangin. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na aming nabasa at aming pong pagbubulay-bulayan. Dalangin po namin ang iyong Espiritu Santo ang siyang magbigay muli sa amin ng karunungan, kaunawaan sa mga salitang ito, at siyang magbukas ng aming mga puso at isipan upang kami po ay hindi lamang maging handa na makinig, kundi maging handa na magsagawa ng iyong mga salita para sa amin sa umagang ito. Panginoon, samahan niyo po kami at tunay po na ikaw ang siyang aming maitaas at mapapurihan. Salamat po ng marami at muli po sa inyo ang lahat ng papuri at pasalamat, kaluwalhatian at karangalan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Sa mga talata po na binasa natin ngayong umaga ay pagbubulay-bulayan natin ang mensahe na may pamagat na Cause to Celebrate Christmas. Yan po. So 1 Timothy chapter 1 verses 12 to 17. So kung may Biblia kayo, panatilihin niyo pong bukas upang atin pong masundan ang ating pong pag-aaral sa umaga pong ito. Marami pa rin ang nagtatanong sa ating panahon dahil ngayon tayo po ay nasa pandemya, can we celebrate Christmas this pandemic season? Parang sa iba ay napakahirap magdiwang ng Pasko kapag ganito ang kalagayan. What should we celebrate during this time of pandemic? At paano natin dapat na ipagdiwang ang Christmas maging sa panahong ito ng COVID-19? Yan po ay yan po ay ilan sa mga katanungan ng atin pong maraming mga kaibigan, kababayan, and even sa buong mundo. Dahil nga po ang pananaw ng marami sa Pasko ay yung party, fellowship, kasiyahan, shopping here and shopping there, exchange gift here and there, ay tuloy, nag-iisip ang marami, pwede bang makapag-exchange gift, pwede bang makapag-party ngayong bawal at limitado ang mga pagtitipon-tipon. Kaya iniisip nung iba, can we really celebrate Christmas? Well, pag tinignan natin ang banal na kasulatan, there's always a cause to celebrate Christmas. Lagi pong merong dahilan para ipagdiwang ang Pasko. At dapat lamang po, tama nating naiisip yung dahilan na yon, kasi kung mali, yun nga yun. Papasok nga yung mga tanong na yon. Kaya tingnan po natin ngayong umaga. We always have the reason to celebrate Christmas if we are always mindful of His abundant grace, abundant mercy, grace, and patience toward us. Yan po ang dahilan. Bakit maaari pa rin tayong makapagdiwang ng Pasko kahit nasa pandemyang ito? Kung lagi nating isa sa isip ang habag, biyaya, at patience o pagtitiis ng Diyos sa atin.
Yan po ang dapat nating makita at sa ating pong mga talata na binasa ay makita natin na binanggit ni Apostol Pablo yung tatlong salita na yon, mercy, grace, and patience, na nakapaloob sa kanyang patotoo bilang isang manggagawa at mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. Yan po sa bahaging yan ng ikalawang Timoteo o ng unang Timoteo ay makikita natin na tinatalakay ni Pablo doon sa mga naunang mga talata ang mga pagbibigay babala na dapat gawin ni Timoteo dahil may mga nangangaral ng ibang mga turo doon sa iglesia sa Efeso na kinakailangang masawata. Mga nangangaral upang guluhin, sirain ang pananampalataya ng marami at maging ang iglesia ng Panginoon. And in contrast with that, ay kanya namang ibinigay, kinwento ang kanyang sarili. Na bilang apostol at lingkod ng Panginoon, ay kanyang binigyan ng patotoo kung paano siya naging apostol ng Panginoong Jesucristo at paano siya ginagamit ng ating Panginoong Diyos. At napakahalaga doon sa kanyang patotoo, yung pagbibigay niya ng dahilan bakit naparito ang Panginoong Jesucristo. Nang sabi niya, and Christ came to save the sinners. And I am the foremost of them all. Kaya po, doon nakaangla yung kanyang mga binabanggit dito at nais niyang ipakita, i-highlight itong mga bagay nito. The mercy, grace, and patience of God towards Him. At ito rin po ang binigay ng Diyos sa atin sa pamamagitan ni Kristo. Kaya po, meron tayong dahilan para tayo po ay magdiwang ng Pasko. We always have the reason to celebrate Christmas. So celebrate Christmas because of His mercy in Christ. Dapat nating pagdiwang pa rin ang Pasko dahil sa kanyang kahabagan kay Kristo Jesus. Tingnan po natin, ang sabi po doon sa unang bahagi, nagsimula po si Apostol Pablo sa pasasalamat. It is already a celebration for Paul, and every day is a celebration for Paul of the mercy of God. Tingnan niyo po ang sabi niya, I thank Him who has given me strength, Christ Jesus our Lord, because He judged me faithful, appointing me to His service. Though formerly I was a blasphemer, persecutor, and insolent opponent. But I received mercy because I acted ignorantly in unbelief. So pansinin niyo po, ang sabi po diyon, I received mercy. Kaya nagpapasalamat si Pablo sa Panginoon. At hindi po ito Pasko, pero kay Pablo araw-araw ay nagpapasalamat siya sa Panginoon dahil pinagdiriwang niya sa kanyang buhay ang kahabagan ng Diyos para sa kanya. Una po, makikita natin dito na binanggit ni Apostol Pablo that mercy is the reason why we have the ministry. Sabi po niya doon, di po ba, na he was appointed as to his service. Ako ay itinalaga ng Diyos sa kanyang paglilingkod. Bakit? Sabi niya, kahit na siya ay blasphemer, persecutor, insolent opponent. Bakit? Kasi sabi niya, but I receive mercy. So, nakita ni Pablo na yung kanyang pagiging alagad ay dahil lamang sa habag ng Diyos. Mahalaga po yun na ating maunawaan din sa ating buhay. Inulit yan ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 4 verse 1 nang sinabi niya na, therefore, having this ministry, by the mercy of God, we do not lose heart. Sabi niya, having this ministry, by the mercy of God. Tandaan po natin na kung tayo man ay nakapaglilingkod sa Diyos, nakakagawa ng mga mabubuting bagay para sa Diyos, ito po ay dahil lamang sa kahabagan ng Diyos. Hindi po natin pwedeng ipagmalaki. Si Pablo, sinasabi niya dito na ako ay naging apostol ni Kristo dahil lamang kinahabagan ako ng Diyos. Mercy is the reason. Sinasabi niya, why I have this ministry? Kaya diyan sa 2 Corinthians, having this ministry by the mercy of God. So mahalaga po na maunawaan natin yon.
Minsan kasi may mga Kristiyano na kapag sila ay naglilingkod na sa Panginoon, kapag sila ay may mga ministry sa church, ano man yun na ministry, ay iniisip nila na ito ay dahil sa may kakayanan sila, dahil sa mahusay sila, dahil sa may alam sila. Hindi po. Kahit po ako na isang pastor, hindi po ako naging pastor dahil sa graduate ako ng FIBIAS, dahil marami akong alam sa Biblia, dahil nagsanay ako para sa ministeryo. Hindi po. Ako po ay nasa ministeryo dahil lamang din po sa habag ng Diyos sa akin. No one is worthy of the ministry, but God has given us His mercy. At dito makita natin yung sinabi na yon ni Apostol Pablo. Kaya mahalaga na kanyang pinagdiriwang yung mercy of God. Mercy gave us the ministry even though we are unworthy. Kahit na po hindi tayo karapat-dapat. Pansinin niyo po ang sabi ni Pablo diyan sa ating teksto ay I was a blasphemer. Kung tutuusin yun siya, tignan niyo po yan. I was a blasphemer. Ano po ba yung blasphemer? Nagsasalita ng laban. So, nung bago naging mananampalataya si Pablo, siya ang nagsasalita ng laban sa Diyos, sa Panginoong Jesucristo, dahil siya ay isang Hudyo, isang Pariseo. Galit din siya sa mga Kristiyano. At nagsasalita siya ng laban sa kanila at laban kay Kristo. Kaya sabi niya, I was a blasphemer. Pag sinabing blasphemer, it's more of the sin in words, sa salita. Pangalawa, sabi niya, I am a persecutor. Ako ay umuusig ng iglesia. At makikita natin yun sa Aklat ng Mga Gawa. Siya ay isa sa mga kumonsinti at nagbigay ng agreement ng pagsang-ayon sa pagbato kay Esteban na isang mananampalataya ng Panginoon. Si Esteban ay binato hanggang mamatay. At si Apostol Pablo, na noon ay si Saulo, ay siya ang nagbantay pa ng mga balabal ng mga taong bumato kay Esteban. Ibig sabihin noon, siya pa yung nagbigay ng consent upang gawin yon kay Esteban. Kasama siya sa pagpatay kay Esteban. Siya ay persecutor na ang mga iglesia at ang mga Kristiyano noong unang panahon ay kanyang mainuusig, pinapakulong. In fact, nung makakilala siya kay Kristo, siya ay papunta sa daan ng Damasco, nasa daan siya ng Damasco nang siya ay katagpuin ng Panginoon. At ang layunin na noon, humingi siya ng permit para usigin yung mga Kristiyano doon at kanyang ipakulong. He was a persecutor. At ang sabi niya, an insolent opponent. Ako ay masugid na kalaban. Yun ang kalagayan po ni Pablo. Pero, nung sinusulat niya ito, siya ay isang apostol na ni Kristo, kaya nakita niya ang kanyang sarili na ang lahat ay kahabagan ng Diyos sa kanya. Nakita niya ang katotohanan that mercy gave us the ministry even though we are unworthy. Tandaan po natin, we were enemies of God before. Kalaban tayo ng Diyos dahil sa kasalanan. We were unbelievers of God before. Hindi tayo naniniwala kay Kristo, hindi tayo naniniwala sa Diyos. Maaaring naniniwala tayo sa bibig lamang. We were acting in ignorance before, kagaya ng sinabi ni Pablo. Hindi natin alam na yung ginagawa natin pala ay mali. Pero hindi po yun excuse. Hindi po sinasabi dyan ni Pablo na because I have acted ignorantly in unbelief, hindi ibig sabihin yun ang dahilan bakit siya tumanggap ng mercy. Ang ibig po niya sabihin dyan na hindi kahit tulad nung iba, siya ay ginagawa niya ang mga pag-uusig na yon dahil siya ay mangmangpa sa katotohanan patungkol kay Kristo. Pero hindi yun excuse. Hindi ibig sabihin, ignorance is an excuse. Even sa batas natin, ignorance of the law is not an excuse. But sinasabi lang ni Pablo, during that time, I acted in ignorance. Hindi ko pa alam. Kulang pa. Limitado pa yung kapahayagan na meron ako. Kahit ang ginagawa kong yon ay inaakala niyang paglilingkod niya sa Diyos.
Yung pag-uusig niya sa mga Kristiyano, akala niya ay paglilingkod niya sa Diyos. Dahil di niya nakikilala pa si Kristo ng panahon na yun. So, mercy gave us the ministry even though we are unworthy. Sabi nga sa talata natin kanina, I thank God, I thank Him, sabi ni Apostle Pablo, who has given me strength. Hindi lang siya ang nagbibigay ng ministry kay Pablo at sa atin, siya din nagbibigay ng lakas para magampanan yon. Sabi pa niya, He judged me faithful. Ibig ko sabihin, hindi inherently faithful si Pablo, kundi dahil sa kalakasan binibigay ng Diyos sa kanya, siya ay naging tapat na lingkod ng ating Panginoon. And he was appointed to the ministry only because of God's mercy. Alam niyo po, pag iniisip natin ang lahat ng yon, meron tayong dahilan para magpasalamat. Kaya sabi ni Pablo, I thank Him. Nagpapasalamat ako sa Kanya. Bakit? Kasi ang inaalala niya una sa lahat ay yung kahabagan ng Diyos na tinanggap niya. Hindi niya lubos maisip na siya ngayon ay apostol ng Panginoon, samantalang dati, he was a blasphemer, a persecutor, and an insolent opponent of the Lord Jesus Christ. Tapos ginawa siyang apostol. Natatandaan ko sa Amerika, meron akong nabasa sa storya ni former President Abraham Lincoln. Isa sa mga naging kalaban niya noon sa politika ay masugid na tumutuligsa sa kanya. At ang tawag pa sa kanya noon ay gorilla. Pero alam nyo, nung maluklok sa pagka-presidente si Abraham Lincoln, isa sa nilagay niya sa key position, if I am not mistaken, he was appointed as the Secretary of War, na during that time ay medyo mabigat yung sitwasyon na yan because of the Civil War. Yung tumutuligsa at kumakalaban kay Abraham Lincoln, siya pang inilagay niya sa isang crucial na position. Kaya nga, nung mamatay si Abraham Lincoln, gano'n na lang ang pagpupuri nitong taong ito at pagsisisi sa mga ginawa niya at sinabi kay Abraham Lincoln noon, dahil sa kabila ng kanyang pagtuligsa, pagkalaban, at even panlalait, siya ay inilagay pa rin sa posisyon bilang cabinet member. Tayo din po, gano'n nating tingnan yung ating sarili. We were sinners, we were all unworthy before God, pero sa kabila noon, tayo pa rin ay tinatawag ng Panginoon, ang iba sa atin ay tumugon na sa paglilingkod kay Kristo. Tandaan natin, kung tayo man po ay naglilingkod ngayon kay Kristo, lagi niyo pong tatandaan, this is only because of God's mercy. Kinahabagan lang ako ng Diyos, kaya ako song leader. Kinahabagan lang ako ng Diyos, kaya ako presider. Kinahabagan lang ako ng Diyos, kaya ako Sunday school teacher. Kinahabagan lang ako ng Diyos, kaya member ako ng ganitong ministry. Kinahabagan lang ako ng Diyos, kaya ako ang naglilinis ng church. Kinahabagan lang ako ng Diyos, kaya ako ang siyang naglalaban ng mga kortina ng church. All those services and ministries is just because of God's mercy. Maraming pwedeng piliin ng Diyos, pero pasalamat ka, pasalamat ako, pinili tayo upang paglingkuran siya, the King of Kings and the Lord of Lords. Think of that mercy, kapatid. Isipin mo yung kahabagan na yun ng Diyos. Kaya wala tayong karapatan na magmalaki sa Panginoon. Huwag nating isipin na tayo o parang ang Diyos pa ang may utang na loob sa atin dahil nakapaglilingkod tayo sa Kanya. It's the other way around. Tayo ang may malaking utang na loob sa Diyos dahil unworthy as we are, He has chosen us to serve Him. So may dahilan po. Sabi ni Pablo, I receive mercy. Sa kabila ng kanyang pagiging taga-usig, kalaban ni Kristo nung una. Mercy gave us the ministry even though we are unworthy. We were enemies of God before. We were unbelievers of God before. We were acting in ignorance before. And yet, God had mercy on us. So, we can celebrate Christmas if we will be mindful that it has led us to receive the rich mercy of God. Maaari pa rin po tayong makapagdiwang ng Pasko. Bakit? Kung iisipin natin lagi
na yung Pasko, yung pagsilang ng ating Panginoon Kristo, ito ang nag-lead upang gawin ng Panginoon Kristo ang kabuuan ng kanyang misyon dito sa mundo, at yon ang nagpadaloy ng mayamang habag sa akin at sa inyo. So that's what we celebrate at Christmas, that God has been merciful to me and you. It's not the amount of bonus, it's not the amount of 13-month pay, it's not the amount of many gifts that we receive. It's how much mercy have we received from God. Yun ang isa-celebrate natin. Kaya kahit nasa pandemic, still, we can celebrate Christmas. Bakit? Kasi it's the mercy of God. Di ba naisip yun? It's the mercy of God that you are still alive today. It's the mercy of God that you are still healthy. Isn't that the reason to celebrate? Pero nakakalungkot kasi minsan may mga ibang tao, kahit na Kristiyano na, ay nalulungkot ngayong Pasko. Sa halip na makita nila, ay salamat, hindi ako nagka-COVID. Ay salamat, no? Hindi kami na-Ulysses o na-Rolly. Malungkot pa rin. Bakit? Mali ang focus. We should celebrate Christmas because of the rich mercy of God. Second, celebrate Christmas because of His grace in Christ. Alam niyo po sa Bible, pag binabasa niyo ang Bible, laging magka-partner yan. No? Si mercy at saka si grace. Sabi diyan sa 1 Timothy chapter 1, verses 14 to 15, and the grace of our Lord overflowed for me, no, with the faith and love that are in Christ Jesus. The saying is trustworthy and deserving of full acceptance, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the foremost. Napakaganda po nung ginamit na salita ni Apostol Pablo diyan. Ang sabi niya, and the grace of our Lord overflowed for me. Overflowed for me. Katatapos lang po nung baha, di po ba? Bumaha ng gusto doon sa Cagayan o dito sa Marikina. Anong naging dahilan ng mga pagbaha na yon? Pag-apaw ng mga ilog. Especially sa Cagayan, yung Cagayan River. Umapaw ng gusto. Kaya't yung mga bayan na nasa tabi nito, nasa paligid nito, ay lumubog. So, the river overflowed. Yung tubig nito, tinabunan yung mga bahay. So, that's the negative sense ng overflow. Dito naman, ang sabi ni Pablo, yung biyaya ng Diyos, yung grace ng Diyos, ang nag-overflow sa Kanya. So, this is a positive thing. Kung doon sa Cagayan, it's a negative thing kasi nag-overflow yung tubig. Kay Pablo at sa ating mga Kristiyano, tandaan natin, ang nag-overflow sa atin ay yung biyaya ng Diyos. And that's a reason to celebrate Christmas. Grace through Christ overflowed for Paul and for us. The grace overflows o overflowed with faith. Ang iniisip po dito ni Pablo, sabi po niya, di ba, siya ay isang blasphemer, siya ay isang persecutor, siya ay isang insolent opponent. Yun ang katauhan niya noon, yun ang kalagayan niya noon. Pero iniisip niya, bakit ako sumampalataya kay Jesus? So yung biyaya ng Diyos nag-overflow kay Pablo na nag-cause sa kanya para sumampalataya kay Kristo. Pansinin po ninyo, yung istorya ng buhay ni Pablo. Hindi po si Pablo ang naghanap sa ating Panginoong Hesukristo. In fact, si Pablo ang tumutuligsa sa ating Panginoong Hesukristo. Pero ang ginawa ng Diyos, mismo ang Panginoong Hesukristo, inatagpo si Pablo sa daan ng Damasco upang ipakilala niya ang kanyang sarili, upang si Pablo ay tawagin tungo sa kaligtasan at tungo sa paglilingkod, at si Pablo ay sumampalataya. Kaya tinitingnan ni Pablo yon,
na biyaya ng Diyos. Even his faith in Christ is a grace of God. Tandaan po natin yon. Kaya sa atin din pong mga buhay, nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Dahil tayo sumampalataya kay Kristo. Yung ating pong pagsampalataya, hindi utang na loob ng Diyos sa atin, hindi utang na loob pa rin natin sa Diyos. Yung biyaya ng Diyos, nag-overflow sa atin, kaya yung ating puso nabago at tayo sumampalataya sa ating Panginoong Diyos. Hindi natin pwedeng sabihin sa Diyos, Lord, pasalamat ka, sumampalataya ako sa iyo. Ang sasabihin ng Diyos sa atin, ikaw ang magpasalamat kasi kung di umapaw ang biyaya ko sa iyo, mananatili kang nasa kapahamakan. The grace overflowed with faith. Apostle Paul was acknowledging that. Hindi niya pinagmamalaki na yung pananampalataya ko sa akin yan. Hindi. Apaw lang yan ang biyaya ng Diyos sa akin and it caused me to believe in the Lord Jesus Christ na dati kong kinakalaban, dati kong tinutuligsa, dati kong ino-oppose. So the grace of God overflowed with faith. At ang maganda pa noon, hindi lang faith The grace of God overflowed with love. Diba? Sabi ni Apostle Pablo, and the grace of our Lord overflowed for me with the faith and love that are in Christ Jesus. Yung pagmamahal na yon, naranasan ni Pablo. Kaya nga sinabing grace, di ba? Pag sinabing grace, it's an unmerited favor. Pagpapala na ibinigay ng Diyos sa isang tao na hindi karapat-dapat. Yun yung grace. Kanina, mercy. Now, tingnan niyo po, napag-aralan natin to before sa ating pag-discuss ng attributes of God, pero nais ko pong ulitin at linawin. Kaya magka-partner lagi yung mercy and grace. Yung mercy ay pag-withhold ng Diyos sa nararapat para sa atin. Ano yon? Yung ating kaparusahan dahil sa ating pagiging makasalanan. Kaya kanina ni-reflect ni Apostle Pablo na he was a blasphemer, he was a persecutor, he was an insolent opponent of the Lord Jesus Christ. Ang sinasabi niya, yung lahat ng yon, kung tutuusin, karapat-dapat, saan? Sa kaparusahan. Pero dahil sa Panginoon Kristo, God withheld the punishment from Paul. That's mercy. Yung dapat parusahan ka, pero kinahabagan ka, hindi binigay sa iyo yung dapat na parusa mo. Mercy yon. Withholding what you deserve. What we deserve. Sa kabilang banda, yung grace is giving what we don't deserve. Ano yung what we don't deserve? Yung kaligtasan, yung kapatawaran, yung buhay na walang hanggan. We don't deserve all of those things. Dahil tayo nga po ay makasalanan. Lahat po tayo. Pero binigyan pa rin tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo ng ng kaligtasan. Kaya nga, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, so that whosoever believes in Him will not perish, but will have everlasting life. And that's grace. Kaya si Pablo nagdiriwang at nagpapasalamat dito pag tinitingnan niya ang kanyang buhay kasi nakikita niya yung mercy ng Diyos na dapat naparusahan siya pero hindi. Yung grace ng Diyos na hindi niya dapat tanggapin, ibinigay sa kanya. At dito sabi nga ni Apostle Pablo, grace causes the coming of Christ. Grace causes the coming of Christ to save sinners. Ang sabi niya doon sa ating text, no? Verse 15, the saying is trustworthy and deserving of full acceptance that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the foremost. Maliwanag po yun. Sabi ni Pablo, Christ, ito yung trustworthy saying, Christ Jesus came into the world. Kaya when we think of Christmas, Christ came into the world, at sabi doon, to save sinners. Salvation is the reason why Christmas happened. It's not for other things.
It's not for the many things that many people are thinking as Christmas. It's the salvation, yung kaligtasan, yung grace ng Diyos na yon. Salvation is the reason why Christmas happened, and salvation through Christmas is made available even to the worst of sinners. Yan ang pinapaalala sa atin even ng Pasko, na ang kaligtasan sa pamagitan ng Christmas. Pag sinabi natin Christmas, yung pagbaba at pakikipanahan ng Panginoon sa Kristo dito sa mundo at pagtupad niya ng kanyang misyon doon sa krus ng Kalbaryo. It started during Christmas. It started when He was born. It was made available even to the worst of sinners. Sabi ni Pablo, di ba, doon sa ating teksto, ito yung trustworthy saying, deserving of full acceptance, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the foremost. Sabi niya na ako yung pinakamasama, naparito siya para magligtas ng mga kasalanan, na ako yung pinakamasama. Now, maraming tatanong nyo, ano ba yung pastor? Literal ba yun na si Pablo yung pinakamasamang tao? Ang daming mga makasalanan ng panahon na yun. Maraming mga magnanakaw, mamamatay tao, and even sa ating panahon. Now, hindi po literal na sinabi ni Pablo na siya ang pinakamasamang tao sa mundo. Hindi po yung ganon. Sinabi po ni Pablo na siya yung pinakamasamang tao kasi nung siya po ay makonvict sa kanyang kasalanan, tiningnan niya yung kanyang sarili na pagiging makasalanan without any comparison na sa iba dahil yung conviction ng banal na spirito nasa kanya na. Alam niyo po, yan yung isang katotohanan na makita natin. Ang isang tao na, excuse me, convicted ng Holy Spirit, hindi niya na ikinukumpara yung kanyang sarili sa iba pag pinag-usapan po ang kasalanan. Kundi nakikita niya na lahat ng kanyang kasalanan at nakikita niya ang kasamaan ng kanyang sarili at nakikita niya hindi siya karapat-dapat sa anumang pagkakaloob ng Diyos. Yun ang ibig sabihin dyan ni Pablo. It's not literal na he is the worst of all sinners. Kundi as he looks at himself, ang sinasabi niya, napakasama ko pala. Ang isang taong hindi nako-convict ng Holy Spirit o hindi tinatanggap yung conviction ng Holy Spirit, ano sinasabi? Ay, hindi naman ako kasing sama ng kapitbahay ko eh. Hindi naman ako kasing makasalanan ng mga ito eh. No? Hindi naman ako kasing makasalanan ng mga ganon. Yun, nag-i-excuse. Patunay yun na wala, na tinatanggihan yung conviction ng Holy Spirit. Pero ka Apostle Paul, when he accepted the conviction of the Holy Spirit for his sins, ang tinignan niya yung sarili niya at nakita niya ang sama ko pala. Kaya sinabi niya, I am a blasphemer, I am a persecutor, I am an insolent opponent. Paano po ninyo tinitingnan ang inyong sarili sa harapan ng Diyos? Are we saying, hindi ako kasing sama nung kapatiran ko, hindi ako kasing sama ni brother ganito, hindi ako kasing sama ni sister ganito. Pag ganun po ang tingin natin, we're still self-righteous. Pero pag tinignan natin na ating sarili, nakita natin, ang sama-sama ko pala, yeah, that's good. And it will lead us to appreciate the grace of God in us. Doon natin ma-appreciate na ang bait-bait pala ng Diyos, na napaka mapagbiyaya ng Diyos, na sa kabila na ang dami ko palang kasalanan, pag tinitingnan ko ang aking sarili, pwedeng sa mata ng ibang tao ang bait-bait ko, pero alam ko, kilala ko ang aking sarili, at ang Diyos kilala din ako, napaka makasalanan ko pala. Salamat dahil umapaw ang biyaya ng Diyos sa akin. Pinadaman niya ang kanyang pag-ibig kahit na ako ay makasalanan. At yun ay celebration. It's a cause of thanksgiving. Kaya kung mapapansin nyo yung ating teksto po ngayong umaga ay nakapagitna sa dalawang papuri ni Pablo. Sabi niya sa umpisa, I thank my God. I thank Him. At tingnan niyo po yung dulo na talata, verse 17. To the King of the ages, immortal, invisible, the only God, be honor and glory forever and ever. Lahat nung nakapaloob, ano ba yung nakapaloob doon? Yung kanyang patotoo, yung kanyang buhay, yung kanyang pagtingin sa biyaya, yung kanyang pagtingin sa habag ng Diyos. Sabi niya, I thank my God and I give God all the glory. So pag tinitingnan po natin yung grace of God, we can celebrate Christmas if we will be mindful that it has led us to receive the overflowing grace of God.
Yes, we can celebrate Christmas, mga kapatid. Kung ang iisipin natin, kung ang lagi nating iisipin ay yon ang nag-lead para matanggap natin ang umaapaw na biyaya ng Diyos sa ating mga buhay. Wow. Praise the Lord for His abundant mercy and grace. Overflowing grace. Thirdly, celebrate Christmas because of His patience in Christ. This time, it's patience. Sa Tagalog kasi ang ginamit na word, pagiging mapagtiis. Sa King James Version, pag binasa niyo yung patience, ang word na ginamit, long suffering. Matagal na pagtitiis. So, ibig sabihin, ang Diyos, matagal na nagtitiis sa atin. Ganon yung ibig sabihin. What's the point? Ibig sabihin, pwedeng nung ako at kayo ay nagkasala, pwedeng nung si Adan ay nagkasala, patayin kagad siya, hindi lang spiritually but also physically. Iniisip ni Pablo sa kanyang sarili na nung siya ay tumutugis sa mga Kristiyano, tumutuligsa sa pananampalatayang Kristiyano, nagsasalita laban sa Panginoong Jesucristo, pwedeng right then and there, kinuha na siya ng Panginoon at pinatay na siya ng Panginoon. But God was patient with him. Tingnan niyo po, ang sabi ng ating teksto, but I received mercy for this reason. Kaya ako tinanggap yung habag ng Diyos ay dahil sa kadahilanan ito. Ano yung reason na yon? That in me, as the foremost, Jesus Christ might display His perfect what? His perfect patience. Balikan natin. Yan. His perfect patience as an example to those who were to believe in Him for eternal life. Sabi ni Pablo dito sa Tagalog, subalit, tinanggap ko ang kahabagan ng Diyos sa dahilang ito. Na ano yun? No? Para maipakita ni Jesucristo ang kanyang sakdal o perfect sakdal na pagtitiis, perfect patience, upang maging halimbawa. Sino? Si Pablo, yung buhay niya, yung nangyari sa kanya, upang maging halimbawa sa mga sasampalataya pa sa kanya patungo sa buhay na walang hanggan. The patience of God. We receive mercy to become the exhibit of Christ's perfect patience. Sabi ni Pablo, tinanggap ko ang habag ng Diyos para maging exhibit. Pag sinabing exhibit, larawan at pagpapakita o nagpapakita ng patience ni Kristo. Diba sabi ko nga sa inyo kanina, yung patience ay nakita doon sa kung pwede na lang, kung tutuusin, kung hindi naging patient ng Panginoong Jesucristo kay Pablo, nung katagpuin siya sa daan Damasco, pwedeng doon ang ginawa ng Panginoon, sa halip na magpakilala siya, pinatay siya. Dahil sa kanyang pagiging blasphemer, persecutor, and insolent opponent ni Christ. Pwedeng doon pinatay siya ng Panginoon sa Kristo. Pero, nagpakilala siya at binigyan siya ng pagkakataon at nag-overflow yung grace at siya'y sumampalataya kay Kristo at siya'y naligtas. It's the patience of Christ. Yun yung example doon. Kaya sabi niya, but I receive mercy for this reason, that in me as the foremost, Jesus Christ might display His perfect patience. God is patient in that He did not immediately consume us when we sin. Isipin niyo po yun, mga kapatid. Ang Diyos ay mapagtiis sa atin na hindi niya kagad tayo kinuha o pinatay nang tayo ay magkasala. Imagine how many sins have we done against the Lord. Pero ang Diyos, patuloy tayong binibigyan ng buhay. Sabi nga ni Jeremiah, di ba, sa Lamentations, yung famous verse sa Lamentation, na paborito kong nire-recite pag umaga,
Because of God's great love, we are not consumed. For His compassions never fail. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Sabi ni Jeremiah, hindi niya sinabi kasi yung pagkakataon na yon, yung Judah ay nalupig ng mga Babylonians, yung Jerusalem ay naransak at nawasak at pinatay ang maraming mga Hudyo at yung ibang mga Hudyo ay dinala sa pagkakatapon sa Babylonia. Hindi sinabi ni Jeremiah na kaya ako naligtas, kaya ako hindi namatay ay dahil mabait ako, dahil naglilingkod ako sa Diyos, hindi ako namatay dahil tapat ako sa Diyos. Hindi niya sinabi yun. Anong sinabi ni Jeremiah? Because of God's great love, we are not consumed. For His compassion, for His mercy, never fails. They are new every morning. That's the patience of God. Ang Israel sa Old Testament, pag binasa nyo, pwedeng nilipol na sila ng Panginoon sa simula pa lamang. But God is faithful in His covenant and He is compassionate to His people. Hindi nyo ba naisip paano kapasensyoso ang Diyos sa inyo at sa akin? And it happened because of Christ. God is patient with us. We are exhibits of God's patience for those who will believe. Tayo po ay pinagpakitaan ng Diyos ng habag na nagdi-display ng kanyang patience para ano? Para maging kapahayagan ito sa iba. Kaya sabi ni Pablo dito, di ba? Jesus Christ might display His perfect patience as an example to those who were to believe in Him for eternal life. Yan po yung sabi ni Pablo, as an example to those who were to believe in Him for eternal life. When we share our testimony, kagaya ng ginawa ni Pablo dito, ikinwento niya yung kanyang patotoo. When we share our testimony, we attract unbelievers to the gospel that manifests God's patience. Kaya po napakahalaga nung nakikita natin yung ating sarili, kagaya ng ginawa ni Pablo, at isi-share natin sa iba gaano tayo kinahabagan ng Diyos. Bakit? Upang ito naman ang maging display sa kanila ng patience ng Diyos at sila man ay maaring kilusin ng Diyos sa pamagitan ng Ebanghelyo upang sila ay makakilala kay Kristo. Remember, yung din na sinabi ni Apostol Pedro sa kanyang sulat, sa ikatlong Pedro, na ang Panginoon sa Kristo hindi pa bumabalik, hindi dahil sa mabagal siya sa pagtupad ng kanyang pangako, kundi because God is patient. That He wants more to repent. Marami pang magsisi. At tandaan mo po, kapatid, kung ikaw ay mananampalataya ni Kristo, kung ikaw ay recipient ng kanyang mercy, ng kanyang grace, ng kanyang patience, nais niya, ibahagi mo yan sa iba upang ang iyong patotoo ang maging instrumento naman ng Diyos upang maakit sila sa Ebanghelyo ni Kristo na siyang bumago sa akin at sa inyo. This is what Paul was doing. Kaya mapapansin nyo, even sa Book of Acts, kahit sa harap ng mga hari, kahit sa harap ng mga lumilitis sa kanya, ang kanyang sinasabi ay ang kanyang patotoo at ang kanyang hina-highlight ay ang kahabagan ni Kristo, ang pag-ibig ni Kristo, ang biyaya ni Kristo sa kanya upang makita yun ng mga tao at sila man magnais na maranasan ang mga bagay na yan. That is why we need to share our testimony. Because we are saved to be the exhibit of Christ's patience to others who would believe. We are exhibits of God's patience for the glory and honor of God. Ito yung sinabi niya sa huli. To the King of the ages, immortal, invisible, the only God, be honor and glory forever and ever. Amen. Napansin niyo doon sa binanggit ni Apostol Pablo dito, hindi niya itinaas ang kanyang sarili. Ibinaba niya yung kanyang sarili. Sinabi niya kung gaano siya kasama, kung gaano siya ka-blasphemer and persecutor and others. Bakit? Ang gusto niyang ma-highlight ay yung kapurihan at kaluwalhatian ng Diyos. By manifesting His mercy, His grace, His patience. Kaya pag tayo nagbabahagi ng ating patotoo, hindi yung ating sarili. Hindi yung ating gawa, yung ating i-highlight. Yes, yung mga gawa natin hindi tama.
Kagaya ng sinabi ni Pablo. Yun yung i-highlight natin. And then after that, papakita natin yung gawa ng Diyos, paano tayo nabago. Yung biyaya ng Diyos na umapaw sa buhay natin. Yung patience ng Diyos na ipinaranas niya sa atin. So we celebrate the mercy, glory, and patience of God for His honor and glory alone. So we can celebrate Christmas if we will be mindful that it has led us to receive the long patience of God. So when we think about the Christmas, when think about that little baby na hindi na baby anymore, dapat isipin natin, doon nagsimula na isakatuparan ng Diyos ang kanyang pagliligtas na nagparanas sa akin ng kanyang mahabang pasensya dahil kay Kristo Jesus. So we can celebrate Christmas because God is patient with us. So what can we do to celebrate Christ this Christmas? Anong dapat nating gawin? Una, recall our experience that the gospel that will make us thankful. Ito yung ginawa ni Pablo dito. He recalled his experience. His experience of the gospel of how God saved him. At yun ang nagpaging mapagpasalamat sa kanya. Kaya sabi niya, I thank Him. Yun ang simula niya sa verse 12. I thank Him. Bakit siya nagpapasalamat? Dahil naalala niya yung experience niya kung paano siya iniligtas at binigyan ng Diyos ng paglilingkod na nauukol sa kanya. Recall our experience of the gospel that will make us thankful. Also recall our experience of the gospel that will make us humble. Yan po yung sinabi ng isang author na aking nabasa. Lagi nating i-recall yung ating karanasan sa Ebanghelyo na magpapakumbaba sa atin. Tandaan natin, wala tayong maipagmamalaki sa Diyos. It's all because of His grace. It's all because of His mercy. It's all because of His patience that we are still alive today. So, think of that and be humble before God. Magpakumbaba tayo sa Diyos. Recall our experience of the gospel that will make us useful. Isipin natin uli, lagi, yung ating karanasan sa Ebanghelyo na magpapaging kagamit-gamit sa atin sa Panginoon. Kaya sabi ni Pablo, ang Diyos ang pumili sa kanya because of His mercy for the ministry. So recall the gospel. Alam niyo po, ang isang Kristiyano who is always recalling the gospel will never stop serving Christ. Tandaan niyo po yan. If you have stopped serving Christ, perhaps you have forgotten the gospel. Or maaaring nandito lang pero hindi sa buhay. But if a Christian, always recalls the gospel, he would always want to be useful. Lagi niyang nanasahin na maging kagamit-gamit sa Diyos dahil alam niya, hinahabagan lang siya ng Diyos. Kaya nga sabi ni Paul David Tripp sa kanyang book na Dangerous Calling, always preach the gospel to yourself. Kapag hindi ka na ginaganahan maglingkod, kapag parang ayaw mo na maglingkod, kapag huminto ka na sa ministry mo, always preach the gospel to yourself so that you will remember that God has overflowed His grace on you and has given you patience and mercy. And so, looking at those blessings, it should cause you to serve Him more. Fourth, recall our experience of the gospel that will make us worshipful. Isipin natin lagi yung pagliligtas ng Diyos sa atin na magdudulot sa atin para mas maging palasamba. Kaya dito makita nyo, Paul was thanking God, thanking the Lord Jesus Christ. And to the end, sabi niya, to the King of ages, immortal, invisible, the only God, be honor and glory forever and ever. Alam niyo po, ang isang Kristiyano na laging iniisip ang grace, mercy, and patience ng God, hindi siya mawawala ng ganang sumamba sa Diyos. Kundi
mas gaganahan siya na sumamba sa Diyos. Kaya nga ang hindi pagsamba ay hindi pagpapakita ng ating pagpapahalaga sa mayamang biyaya ng Diyos sa atin. In view of God's rich mercy, abundant grace, and long patience, dapat yun ang magbubunsod sa atin para lalo pa nating sambahin ang ating Panginoong Yesu-Kristo. Nais ko pong magtapos dito. Yan po si John Newton. Si John Newton po ay isang dating wild ang pamumuhay. Siya ay isang lasenggo. Ang kanyang mga pananalita was so foul. At dahil siya ay madalas na sumasakay ng barko, nasasaway siya pati ng kapitan ng barko dahil sa kanyang mga masamang pananalita. Siya ay nananakit ng tao. Later on, he became a slave trader. Taga-benta ng mga alipin. Nung panahon niya, uso pa yung mga African Negro ay binebenta at kinakalakal bilang mga slaves. At isa siya sa mga mangalakal o nagbebenta ng mga alipin, yung mga African Negroes. Ganon ang kanyang buhay. Ilang beses na rin siya dahil sa kanyang mga paglalakbay na muntik-muntika na siyang mamatay. Balit isang araw, habang siya ay nakasakay sa isang barko, ay dumating ang isang malakas na bagyo. A severe storm at the sea. Dahil sa takot ni John Newton, he turned to God and he surrendered his life to God and was saved. After no, nagpatuloy pa rin siya na naging slave trader hanggang sa fully sinurrender niya sa Panginoon. Eventually, he became a pastor. At kung di niyo siya kilala, nais ko pong paalala sa inyo, siya ang sumulat ng hymno na Amazing Grace. That great old hymn that we used to sing. Yun ang kanyang sinulat. Sabi niya, I was once lost, but now am found. Was blind, but now I see. Doon sa kanyang study room, ay isinulat niya yung Deuteronomy 15:15 in bold letters sa mantil ng kanyang lamesa para magpaalala sa kanya. Ano nakalagay sa Deuteronomy 15:15? Thou shalt remember that thou was a bondman, alipin, in the land of Egypt, and the Lord God, o thy God, redeemed thee. Alalahanin mo, this is the word of the Lord to Israel, pero inilagay niya yon para paalala din niya sa kanyang sarili at maalala niya lagi, thou shalt remember that thou was a bondman in Egypt, and the Lord thy God redeemed thee. Si John Newton, siya din yung sumulat ng sarili niyang lapida. Ibig sabihin siya ang gumawa ng kung anong ilalagay sa kanyang lapida. At ito yung kanyang pinalagay. O sabi niya, pag mamatay siya, itong ilalagay. John Newton Clerk, once an infidel and libertine, a servant of slaves in Africa, was by the rich mercy of our Lord and Savior, Jesus Christ, preserved, restored, pardoned, and appointed to preach the faith he had long labored to destroy. Yon ang pinalagay niya para maging patotoo sa iba. Hindi kinalimutan ni John Newton na siya ay isang napakasamang makasalanan na nakatagpo at kinatagpo ng biyaya, ng habag, at ng patience ni Kristo. Hindi niya kinalimutan yon sa kanyang buong buhay. Kaya't yun ang nagbunsod sa kanya. Hindi lang para isulat yung Amazing Grace, kundi para patuloy na maglingkod, tagapangaral ng salita ng Diyos, isang manggagawa ng Diyos na namatay na nagpupuri kay Kristo. He was always remembering the amazing grace of God. Kaya gayon na lamang pag tinitingnan niyo yung lyrics ng song na yon. He was praising God for His amazing grace kasi nakita niya yung kanyang sarili na napakasama, kagaya din naman ni Pablo. At dahil doon, nagdiriwang siya para kay Kristo.
Hindi niya kinalimutan ang bagay na yon. Hindi rin kinalimutan ni Pablo ang mayamang habag, biyaya at patience ng Diyos sa kanya. Hindi rin natin dapat kalimutan, kundi sa halip, dapat nating ipagdiwang, lalo na ngayong Kapaskuhan, ang katotohanan ng bagay na yon. Tandaan po natin, we always have the reason to celebrate Christmas if we are always mindful of His abundant mercy, grace, and patience toward us. We must never forget the simple, profound faith or truth that Christ Jesus came into the world to save sinners, among whom I am foremost. Celebrate Christmas, and let us continue to reflect on this. Let's ask ourselves as a response, honestly, what is the reason in your mind why you should celebrate Christmas? Isipin nyo nga po mga kapatid na nakikinig ngayon. Honestly, katapatan, between you and God, ano ang unang naisip nyong reason why you should celebrate Christmas? Number 2, are you always mindful of the mercy, grace, and patience of God in Christ towards you? Lagi ba nating iniisip yun? Lagi ba tayong aware doon? Or what do you need to do to celebrate Christmas in appreciation to His overflowing grace towards you? Think about your answers to those questions. Maging tapat tayo sa ating refleksyon sa ating sarili upang makita natin yung tamang dahilan bakit tayo magdiriwang ng Kapaskuhan. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa pagpapaalala sa amin na ang Kapaskuhan ay pinagdiriwang namin ng aming Panginoong Jesucristo dahil sa pamagitan niya ay pinaranas niyo po sa amin ang iyong mayamang habag, ang iyong saganang biyaya, at ang iyong mahabang pasensya. Salamat po, Panginoon, at lagi nawa kaming maging mindful sa mga katotohanan yon upang ang aming pagdiriwang ay hindi nakabatay sa sitwasyon namin sa kasalukuyan o sa kung anumang meron kami sa aming mga buhay na material na bagay. Kundi lagi naming isipin sa pamagitan ni Kristo, tinanggap na namin ang aming mga pangailangan at ang mga kaloob ninyo sa amin sa pamagitan niya upang kami ay maligtas at kami ngayon ay namumuhay, naglilingkod para sa inyong kalwalatian. Salamat po na marami, Panginoon. Pagpalaan niyo po ang mga salitang ito sa aming mga puso at buhay at gawin mo po kami, paalalahanan mo po kami na huwag maging tagapakinig lamang kundi maging tagagawa ng iyong mga salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.